Okay mga guys, so nandito naman tayo para gumawa ng reaction video. So ang gagawa natin ng reaction ay ito yung galing kay Historiador. So please subscribe na lang sa kanya, kay Historiador. And also siyempre, kung gusto nyo ng ganito mga topic, siyempre please subscribe din sa YouTube channel natin. So nang sa ganun makagawa pa tayo ng marami pang mga ganitong video. So itong re-reaction natin tungkol sa nagaganap sa ating mundo. Hindi lang sa ating hindi lang sa ating bayan sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa kailangan malaman din natin kung ano nangyayari ba. So umpisa na natin. Bansang Iran nagulat at hindi nila inaasahan na ganito pala magalit ang Amerika matapos bombahin ang Jordan na ikinasawi ng 3 US soldiers. Dahil dito, matindi ang galit ng Amerika bilang ganti, pinalipad ng US ang iba't ibang uri ng eroplano, kabilang na rito ang B-1 bombers. Isinagawa ang serye ng airstrike laban sa hindi bababa sa 85 na kilalang lokasyon ng Iranian-backed militia sa Iraq at Syria. Tignan nyo. Talagang ang US, Amerika, binomba ang Syria at ang Iraq. So, alamin natin kung bakit binomba. So, diretso pa natin mga guys. Dito, diritsang nagbabala ang Administrasyong Biden sa mga kalaban nito lalo na sa Iran na maaaring mapilitan ang Pangulo ng Amerika na isaalang-alang ang diretsahang pagsalakay sa Iran. Ngunit sumagot naman ang Pangulo ng Iran na si Ebrahim Raisi na hindi sila papasok sa giyera. Yan Sinabi ng Pangulo ng Amerika na si Joe Biden na talagang makikipagdigma sila o papasukin nila o lulusubin nila ang bansang Iran. Walang katakot-takot na sinabi na lulusubin ba? Lulusubin talaga, gigira. Nilusob na nga. Pero sinabi naman ng Iranian president sinabi niya naman hindi naman sila makipaggera. Ayun, medyo nag-down siya kasi medyo natakot ba? Natakot, pero sinabi ng Iranian president na didepensa sila kung ano man ang mangyayari sa bansa nila. Pero titignan pa natin. So, diretso pa natin mga guys. Pero matindi ang kanilang gagawing pagtugon sa anumang pagsusumikap yan, at takutin ng bansa. Talagang tutugon sila. Hindi naman nagustuhan ng pamahalaan ng Iraq ang mga atake ng US. Inakusahan din ng Iraq ang Amerika ng sadyang panlilinlang at pagsisinungaling sa mga pangyayari. Ayon sa UK, sa lumalaking tensyon sa buong mundo, nasa sentro ng usapan ang nagpapahiwatig na ang World War III kasama ang malalaking bansa tulad ng China, Russia, North Korea at Iran ay maaaring mangyari sa susunod na mga taon. Yan So may nagbabadyang World War III. World War III. Nakatakot yun mga kabayan. So sana nga kasi nga may nagsalita yung UK, United Kingdom analyst na may nagbabadyang World War III na kasama ang Russia, China, Iran at North Korea na mga malalaking arsenal. Ayun na, may mga malalaking arsenal sa buong mundo ng mga pandigma. So diretso pa natin. Sa pag-atake sa Jordan, hindi inaasahan ng Iran na ito ang mangyari sa kanila. Gaano nga ba ka-agresibo ang pag-resback ng Amerika sa mga suportadong lugar ng Iran at ano ang epekto nito sa buong mundo? Paano man hindi magiging agresibo ang Amerika, no? Si Presidente Joe Biden. Ikaw ba naman kantihin yung mga sundalo mo na nanahimik doon sa military base ng Jordan, tapos bobombay, napatay nga, 'di ba? At marami pang sugatan. So siyempre ang bansang Amerika hindi basta-basta yan Talagang superpower yan, hindi yan parang di parang
mga malilit na bansa na pagpasensya na lang, binubuli. Ay, hindi mo kayang bulihin ang Amerika. Lalo pat may namatay na military personnel. Ay, Diyos ko, hindi minamalit nila yung Amerika. So, diretso pa natin. Yan ang ating alamin. Matapos ang drone strike sa Hilagang Jordan na ikinamatay ng 3 sundalo ng United States at ang hindi bababa sa 34 pa. Nagkaroon ng atensyon mula sa buong mundo ang hindi gaanong kilalang kampo ng US military na kilala bilang Tower 22. Simula noong 2015, dito nakatira ang mga miyembro ng US Army at Air Force na umaabot sa mga 350. Ang lugar na ito ay importante para sa mga sundalo ng United O, kita mo? Matagal na nakatira doon yung mga US military at may US military base doon. Kaya nga hindi nakapagtataka. Diba? O, diretso pa natin. States na papasok at lalabas ng Syria, lalo na't malapit ito sa Al-Tanf Garrison na isang mahalagang lugar na daanan ng Syrian Highway papunta sa Iraq at maaaring gamitin para sa transportasyon ng armas mula sa Iran. Darling, back off! Let's go. Noong 2014, nang lumitaw ang Islamic State, may kampo ng refugee sa kalapit na lugar ng Rukban na may mahigit 100,000 na tao. Pero ngayon, bumaba ang bilang sa mga 7,500 dahil sa pangangamba sa seguridad ng Jordan. Mga kahistoryador, matagal nang may mahalagang presensya ang Amerika sa Jordan, kaya't nagagamit ito bilang base militar sa O, kita mo? Matagal na palang may base militar doon sa Jordan. So, ano pa ba? Ano pa ang gagawin nila? Kaya nga kaya nga binomba kasi nga mayroong mga nagtatangka talagang gapiin ang US military diyan sa Jordan. buong rehiyon. Pero dahil maraming Palestinian sa Jordan, nag-aalala ang iba sa posibleng gulo sa kanilang hanay. Pagkatapos ng kamakailang drone strike, itinanggi ng Jordan na may base ng Tower 22 sa loob ng kanilang teritoryo. Matapos mangyari ang drone attack sa O, kita mo, sabi ng taga Jordan na hindi nila alam daw na meron military base ng Amerika doon. Oh, grabe sila. Ang tagal na pala yan. Noong 2015 pa pala yun eh. Tapos sabi nila na meron military na walang military base doon. So kalokohan lang yun eh, di ba? So diretso pa natin. Jordan, nagdesisyon ang United States President Joe Biden na hindi diretsahang sumugod sa Iran. Binigyang diin niya ang isang maingat at pinlano na pagtugon. Hanggang sa isinagawa ng US ang serye ng airstrike laban sa halos sa 85 na kilalang lokasyon ng Iranian-backed militia sa Iraq at Syria. Inihayag na ang mga ataking iyon ay simula pa lamang. Nagbabala ang administrasyong Biden sa mga kalaban at kumukuha ng kontrol sa sitwasyon. Ang tagumpay ng mga atake O, ayan so sabi ng US na Presidente Joe Biden, patikim pa lang yun Grabe patikim pa lang yun pero halos pumulbos na. Halos pumulbos na ng bansa Grabe ang US Patikim, tinatandaan yan. Patikim pa lang, nakakatawa talaga. Kaya nga hindi na natakot tong mga na itong mga Iran, Iraq. Kaya so bobombayin talaga sila niyan. So diretso pa natin. sa 85 na target na konektado sa Iran ay patuloy na banta dahil kung hindi magtagumpay ang pagpigil sa karagdagang atake, maaaring mapilitan ang Pangulo na isaalang-alang ang diretsahang pagsalakay sa Iran. Ang United O yan O yan. Sinabi ni Mr. President ng Amerika na talagang direkta sila makipaglaban o makipagdigma sa Iran. Pag kailangan nilang mapulbos talaga yung yung tinatawag na militant
na grupo. Pero itong militant na ito, may mga malalakas na armas. So ayun ang kailangan pulbusin ng Amerika. So diretso pa natin. United States President na si Joe Biden kasama ang mga senior defense officials ay nakibahagi sa isang makabuluhang seremonya na nagpapakita ng pagbabalik ng labi ng mga namatay na sundalo bago ang mga air Ayan, kawawa naman yung tatlong US personnel na walang kalaban-laban, pinatay na nila, binulugan ng bomba sa Jordan na ang may pakana daw ay ang Iran. So siyempre magagalit talaga ang US. So diretso pa natin to. airstrike na nagbibigay diin sa personal at emosyonal na bahagi ng military response. Ang mga soldier mula sa US Central Command ay nagplano ng atake para sirain ang mga pangunahing operasyon ng Quds Force ng Islamic Revolutionary Guards Corps ng Iran at ng kanilang mga kasamahang milisya. Target ng Amerika na atakihin ang mga command and control operations, intelligence centers, rocket and missile storage facilities, unmanned aerial vehicle storage facilities, logistics centers, at mga supply chain ng mga bullets gamit ang mahigit 125 precision munitions. O yan, alam ng US kung saan nakabase, kung saan nakalugar yung mga ammunition ng Iran, 'di ba? Ganyang kalakas ang Amerika. Hindi nila alam na hindi yan pipitsugin. So kaya nga nagkamali sila So alam nila, nakaplano na ang Amerika na pulbusin yung mga arsenal, yung mga lugar na kung saan ginagawa ang mga sandata ng mga Iran. Bobombahin nila yan. So diretso pa natin. Ayon sa report ng The New York Times, kasama sa mga lugar na tinamaan ng ilang bahagi ng Iraq at Syria tulad ng Al-Qaim at Akashat, pati na ang Deir ez-Zur, Mayadin at Bukamal sa Syria. Ang dami. Itinanggi ng gobyerno ng Iraq ang alegasyon kasama ang mga civilian ang namatay at 25 ang sugatan. Suportado ng United Kingdom ang mga aksyon ng United States. Sa pagitan ng lahat ng ito, nagsimula ang Syrian State TV na maglabas ng mga ulat tungkol sa kaugnayan sa agresyon ng Amerika. What if you yan. could create your first O yan. So talagang suportado ng United Kingdom ang ginawa ng Amerika. Kasi nga siyempre, ikaw ba naman ang mamatayan ng 3 sundalo O siyempre, superpower ka. Hindi ka basta-basta na bubulihin ka na lang ng mga ganyan. So diretso pa natin. professional YouTube video in the next 14 days using just your smartphone. Sounds crazy. Mariing kinundina ng pamahalaan ng Iraq ang mga atake na iniulat na tumarget umano ng mga security personnel sa malapit na komunidad ng mga sibilyan at sa mga distrito ng Akashat at Al-Qaim sa Iraq. Sinabi ni Bassem Al-Awadi, tagapagsalita ng Iraq, na matibay ang pangako ng bansa na ipagtanggol ang teritoryo at soberanya nito at sinabi na hindi magiging battleground ang Iraq para sa mga alitan. Samantalang ikinundina ng Ministry of Foreign Affairs ng Syria ang mga hakbang ng United States. Sinasabing mapanganib ito at nagpapalala ng tension sa Middle East. Kita mo, maraming tumutilig sa ginawa ng US. Kasi nga, sila rin naman may kasalanan Kaya siguro tumugon ng US ng ganyan. Usahan ng pamahalaan ng Iraq ang US ng sadyang panlilinlang at pagsisinungaling sa mga pangyayari, itinanggi ang pahayag ng White House na ito ay pakikipagtulungan. Ayon sa ulat, tinamaan ng US ang 3 bahay ng Kataib Hezbollah at isang imbakan ng armas sa Western Iraq. Ang 3 airstrike na nangyari sa Iraq at 4 na nangyari sa Syria ay hindi eksakto na diretsahang tinatarget ang Iran o ang kanilang Revolutionary Guard Quds Unit. Itinanggi ng Iran ang Oo nga.
Ang US hindi naman talaga tinatarget nila o kanilang kaaway ng mga mismong Iran, yung mga Iranian soldier. Kundi ang target lang talaga ng US dito ay yung mga militant. Militant yun pero mga high power. High power may mga missile. Ayun ang target nila, hindi yung Iran. Anumang papel sa pag-atake sa Jordan na nag-udyok sa mga ganting ito. Sa lumalawak na tensyon sa buong mundo, si Grant Shapps, ang Defense Secretary ng UK, ay nagbigay ng malinaw na babala na nagpapahiwatig na ang digmaan na kasama ang malalaking bansa tulad ng China, Russia, North Korea at Iran ay maaaring mangyari sa susunod na 5 taon. Oh, ayan sabi ng military analyst ng UK, magkakaroon ng World War III kasama yung mga malaking bansa na malalaking arsenal ng nuclear katulad ng North Korea, Russia at iba pang mga malalakas ang military. Pag yan nagsama-sama daw, magkakaroon na ng World War III. Sana nga wag sana. Wag sana magkaroon. So diretso pa natin. Ayon pa kay Shapps, mula sa mundo matapos ang digmaan, patungo sa isang mundo na naghahanda na para sa malaking digmaan. Humingi ng insights ang Sky News mula sa mga experts para suriin ang posibilidad ng World War III. Binigyang diin ni international correspondent Alex Rossi ang kasalukuyang delikadong pandaigdigang kalagayan na puno ng kawalan ng katiyakan at pagtatapos ng yugto ng kapangyarihan ng US. Itinuro niya ang kamakailang pagkasawi ng tatlong kawawa yung US troops tatlong sa Jordan military soldier. bilang potensyal na magsusundot para sa mas malawakang gulo. Ipinakita ni Dr. David Waring, isang lektor sa International Relations, na mas mataas na panganib ang nuclear sa kasalukuyang pandaigdigang sitwasyon. Binigyang diin nito ang posibilidad na ang mga alitan ay umabot sa isang nuclear exchange dahil sa mga hindi pagkakaintindihan o maling pag-unawa. O yan So mayroon mga analyst na ang gera sa malilit na bansa magkaroon ng malawakang gera at gamitin na ang nuclear. Ayun ang nakakatakot diyan, mga kabayan, di ba? Pag ginamit na nila ang nuclear na kanilang mga sandata. So nakakatakot talaga. Sana wag sana magkaroon ng ganyan digmaan. So sigurado ubos tayong mga nabubuhay. Di ba? So hanggang dito na lang mga guys. So kung gusto niyo ng ganito mga topic, please subscribe, like and share na lang sa ating YouTube channel. Okay?